Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hinigpitan niya lalo ang pagkakayakap sa asawa. Iniyuko niya ang ulo at bumulong sa tainga nito. Pakasal na ulit tayo, Liana. Gusto ko na uling maging legal tayo mag-asawa. Please, marry me again. Tigilan mo nga ako, Christian. Ano yung parang laro lang ang kasal? Nagpakasal na tayo noon. Tapos nagpaanal. Tapos magpapakasal ulit? Nakaingos na wika naman ni Liana at lumabi ito. Kumalas ito mula sa mahigpit niyang pagkakayakap at naglakad patungo sa sala. Tapos ay umupo ito sa sariling pang-upo sa pang-isahang silya. Nalukot ang mukha niya. Ang kabog ng dibdib niya ay parang gigiba sa buto niya. Parang talunang sumunod siya kay Liana sa sala. Naupo siya sa paanan nito at hinawakan ang kamay nito. Liana, magpakasal na ulit tayo, please. Sumamo naman niya rito. Iwinasiwas nito ang kamay niya at ipinaling ang mukha sa ibang direksyon. Sa labas ng bintana, paiwas sa mga mata niya. Bakit ba nagmamadali ka riyan? Ikaw nga itong gustong-gusto maghiwalay tayo noon. Yeah, it was all of me. At pinagsisihan ko iyon ng labis, Liana. Kaya nga bumabawi na ako ngayon. Be my wife again. Please, Liana. Be mine again. Tinatamad ako. Sagot naman sa kanya ni Liana. Dadalhin ko lahat dito ang kailangang dokumento. Pati ang mag-o-officiate ng kasal natin, dadalhin ko rito. Hindi mo kailangang umalis sa kinauupuan mo. Kahit hindi ka gumalaw, ang kailangan mo lang gawin ay mag-I do at pumirma sa legal na dokumento. Kahit ano gagawin niya para lang mapapirma niya ito ng legal na dokumento na magtatalaga ulit sa kanya bilang tunay na asawa nito. Hindi talaga pwedeng hindi sila magkapirmahan ulit. Hindi naman umimik si Liana. Nakatingin pa rin ito sa labas ng bintana. Liana, buntis ka na naman sa anak natin. Ayaw mo pa rin bang bumalik sa akin? Kahit hindi mo na muna ako mahalin. Basta maging akin ka lang ulit sa pangalan. Kayang-kaya niya maghintay. Kahit habang buhay pa. Kung ganoon katagal bago siya nito pagkatiwalaan at mahalin ulit ng buong buo, hindi niya ito mamadaliin. Sapilitan mo akong binuntis. Ingos naman ito sa kanya. Siguro nga ginawa ko yon. Kinasusuklaman mo ba ako dahil may baby na nasa tiyan mo? Ayaw mo ba? Hindi mo ba gustong maging ina ng anak ko? Kung sasabihin ni Liana sa harapan niya ngayon na hindi nito gusto ang laman ng tiyan nito, ang binhi niya ay baka mahati talaga sa dalawa ang puso niya. Hindi talaga siya susuko rito. Hindi ko sinabing ayaw ko, Christian. So anong gusto mo? Imbes na sumagot ay maingat lang nitong hinaplos ang manipis na tiyan nito. Nagugutom na ang baby. Anito at naka-smid pa rin sa kanya. Ang erratikong mood nito ay tiyak na dahil sa pagbubuntis nito sa anak nila. Nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. Ano ang gustong kainin ng baby natin? Manggang hilaw na may bagoong. Ibibili kita ngayon din mismo sa merkado. Halika na. Napahawak ito sa ulo nito. Nahihilo ako. Ano? Hinawakan niya ang mukha ni Liana. Punta tayo ng hospital ngayon. Magpapakonsulta tayo. Hindi na. Dahil lang ito sa pagbubuntis ko.
Mawawala rin ito mamaya. Sige na, bilhan mo na ako ng manggang hilaw. Pero paano ka? Hindi kita dito pwedeng iwanan mag-isa. Christian, kumakalam ang pangako. Naghahanap ng manggang hilaw talaga. Pumadyak ito at lumalim ang linya ng paghihimutok sa mukha nito. Pero, natigilan naman siya. Okay, pero huwag ka magbubukas ng pintuan ha. Huwag na huwag mong papapasukin ang kahit na sino pa riyan. Kahit na si Mang Sabio yan. Kapag may nagpumilit pumasok, sabihin mong hintayin niyang dumating na muna ako. Mabilis lang naman ako. Oo na. Ano naman tingin mo sa akin, tanga? Sige na nga, umalis ka na. Tumayo ito at hinatak ang kamay niya patayo. Tapos ay itinulak pa nito ang likod niya patungong pintuan ng bahay. Napilitan naman siyang lumabas. Pero lumingon muna siya uli kay Liana. Liana, hindi ka na bata. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Unahin natin ang seguridad mo. Uulitin ko. Huwag na huwag kang magpapapasok ng ibang tao sa loob ng bahay. Habang hindi pa ako nakakabalik. Hindi mapanatag ang kalooban niya. Gusto niya itong isama sa merkado. Kung pwede niya lang itong italis sa tagiliran niya, ay ginawa na niya. Oo nga, dali na kasi, naglalaway na akong kumain ng manggang hilaw na may bagoong. Napasinghap naman ito nang marahan niya itong hilahin padikit sa katawan niya. Pero ang singhap na iyon ay iglap ding naputol dahil tinamnan niya ng halik sa mga labi nito. I love you. Babalik ako kaagad. Pumaras siya ng tricycle. Nasasanay na siyang sumakay ng tricycle ngayon. Kahit nahirap pa rin siyang pagkasyahin ang sarili niya, ay nagiging komportable ni siya sa biyahe. Basta lang iyuko niya ang ulo para hindi mabagok ang ulo niya sa bumbong ng sidecar. Pero nai-enjoy naman niya rin ang simpleng buhay sa lugar na iyon. Ibang-iba sa Maynila. Ibang-iba sa lugar na kinalakhan niya. Pagsapit niya sa merkado ay hinanap niya kaagad ang manggang hilaw at bagoong. Akala niya ay may mahahanap siya kaagad. Pero mali siya. Nakakatatlong ikot na siya sa kabuuan ng merkado. Ay wala pa rin siya makitang manggang hilaw. Nanlulumo siya. Ang hirap pala kapag buntis ang asawa. Pati siya ay natataranta. Natatakot siyang hindi niya maibigay dito ang gusto nito. Ang sabi pa naman ni Liana ay kumakalam ang panga nito. At naglalaway ito sa manggang hilaw na may bagoong. Parang hindi niya kayang umuwi na hindi dala ang request nito. Sumalampak siya sa upo ng kahoy na silya at napatulala sa kawalan. Pawis na siya. Mainit sa labas. Bakit ba biglang uminit? Uulan tapos biglang mainit na naman. Sumasakit ang ulo niya sa totoo lang. Ano bang gagawin niya ngayon? Natatakot siya kay Liana. Baka magalit ito sa kanya. Hindi pa man ay mukhang miyembro na siya ng mga asawang under Desaya. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit takot na takot si Clark kay Annie. Isipin pang napakalaki ng agwat ni Clark kay Annie. Sa edad pero takot si Clark sa asawa nitong mas bata rito ng kung ilang taon. Iho, ikaw ba ay ayos lang dyan? Napalingon siya sa matandang nagsalita. Mukhang mabait naman ito. Akin itong pwesto ng kainan. Gusto mo bang kumain ng bihon gisado? Tanong nito sa kanya. Itinuro rin nito ang pwesto sa likod nito. Maraming kumakain sa loob niyon. Ngayon niya lang din naamoy ang mabangong halimuon ng pagkain. Ako nga pala si Maming. Tawagin mo akong Aling Maming. Aling Maming? Sambit niya sa pangalan nito. Nabuhayan siya ng loob. Baka nagbebenta ito ng manggang hilaw at bagoong. Aling Maming, may manggang hilaw ho ba kayo at bagoong? Ay naku, wala iho. Bakit naghahanap ka ba? Para sa asawa ko ho. Aniya, bagsak na naman ang kanyang balikat. Buntis ho kasi siya. Naghahanap ng manggang hilaw at bagoong. Kumislap naman ang mga mata ng matanda. Ay kabait mo namang asawa. Hindi ko alam kung paano ako uuwi nang hindi dala ang pinabili niya. Bagoong meron ako, pero ang manggang hilaw,
Huminto ito saglit sa pagsasalita bago ito ngumiti ng malawak. Mukhang kailangan mo pang pitasin mula sa puno, iho. Ikaw ba ay nakakaakyat na ng puno dati? Tingin ko sa iyo anak ka ng mayaman. Nakakaakyat naman siya ng puno noon sa Amerika. Hindi nga lang madalas at matagal nang hindi niya nasusubukan iyon. Pero ano na lang ba nang hindi niya kayang gawin para kay Liana? Kung sasabihin itong magpatihulog siya sa dagat, baka gawin pa niya. Kaya ko pong akyatin ang punong yan. Sige Aling Maming, saan ho ba? Napatuwid naman siya ng tayo. Gulat na napatingala sa kanya ang matanda. Ay katang ka na bata. Ang sinasabi nitong puno ay mukhang pangmatangkad din talaga. Ang taas nun kaya siguro walang may magkamaling pitasin ang bunga nito. Napabugas siya ng hangin. Inihanda niya ang kanyang sarili. Kung hindi lang talaga kita mahal, Liana, hindi ko gagawin to. Bubulong-bulong siya sa hangin. Mag-iingat ka ha. Huwag kang mahuhulog at baka mabiyak ang buto mo sa likod. Baka mabiyak nga talaga ang buto niya sa ginagawa niyang ito. Pero para sa manggang hilaw ni Liana, tatatagan niya ang kalooban niya. Naglambitin na siya sa sanga ng kahoy at maliksi ang kilos na nagpalipat-lipat sa sanga. Mahahawakan na niya ang bunga malapit na. Pero nasa dulo iyon ng manipis na sanga. Ang inaapakan ng paa niya ay manipis rin. Kapag pinilit niyang humakbang pa, ay baka mabali na iyon. Kaso ay halos abot kamay na niya ang bunga kaunti pa. Tapos ay biglang narinig niya ang tunog ng nabaling sanga. Ang sumunod doon ay nahulog na siya at bumagsak sa lupa. Napaungol siya sa sakit ng pangupo niya na siyang tumama sa lupa. Nag-aalalang nilapitan naman siya ni Aling Maming. Tatawag ako ng ambulansya. Isusugod ka namin sa ospital. Itinaas niya ang isang kamay. Kahit nakapikit pa ang isa niyang mata dahil sa kirot. Okay lang po ako, Aling Maming. Pero baka nabali ang buto mo. No, hindi po. Okay lang po ako. Tumayo siya at bahagyang napaigik ng kumirot ang pangupo niya. Pero totoo rin namang ayos lang siya. Ang mahalaga ay napatingin siya sa bagay na mahigpit niyang hawak. At kahit nahulog siyang lahat, ay hindi niya talaga iyon binitawan ang mangga. Maria Josep, nakuha mo talaga ang mangga? Namamanghang bulalas naman na matanda sa kanya. Para po sa asawa kong buntis, bahala nang mahulog ako. Basta ang mahalaga ay may dala akong manggang hilaw. At bibigyan ho ninyo ako ng bagoong, hindi po ba? Oo naman, oo. Halika sa pwesto ko at bibigyan kita. Kaswerte naman ang asawa mo. Ang swerte rin na magiging anak nyo. Hangang-hanga ito sa determinasyon niyang makuha ang bunga ng puno para madala sa asawa niya. Kahit paika-ika siya ay tuwang-tuwa naman siya. Lalo na nang iabot sa kanya ni Aling Maming ang lagayan na puno ng bagoong. Hindi siya kumain noon at kung naiba lang ang sitwasyon, ay hindi siya hawak ng bagoong. Ang tapang pa naman ng amoy niyon. Sige, dalhin mo na yan sa asawa mo. Anang matanda na nakangiti pa sa kanya. Napangiti rin siya. Maraming salamat ho, Aling Maming. Walang anuman. Ipahilot mo iyang pang-upo mo, baka kumirot pa rin. Opo, thank you po ulit. Nagbabantay na siya ng tricycle sa labas ng merkado nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Mark ang tumatawag. Kumunot ang noo niya. Mark, Sir, may mahalagang dapat kayong malaman. Ano yon? Sumeryoso ang mukha niya. Hindi niya gusto ang biglang pagkabog ng dibdib niya. Marami po pala tayong hindi alam sa tunay na pagkatao ni Liani. Anong ibig mong sabihin? Did it ask you to run a background check on her before? Yes, sir. Pero ang mga bagay na ito ay sadyang ikinubli at hindi ako nagpursiging patuloy na maghalungkat pa. At hindi ko ito malalaman. Noon kasing ipinaasikaso mo sa akin ang pagpapalipat ng bahay kay Liani, ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Kinutuban po ako ng masama. Ano ba yon? Mataman siya nakinig sa sinasabi ni Mark sa kabilang linya.
Kumuyom ang mga kamay niya sa cellphone. Sir, nasa Santa Lucia po ba kayo ni Miss Liana ngayon? Biglang tanong sa kanya ni Mark Kapagkuhan. Natigilan naman siya. Paano nito nalamang nasa Santa Lucia siya ngayon? Paano mo nalaman kung nasaan kami ngayon? Humugot ng malalim na paghinga naman si Mark. Dinig na dinig niya sa linya ang paghinga nito ng malalim. Sir, nasa Santa Lucia rin ho ngayon si Liani Santiago. Bumaha ang malulutong na mura na nagmumula sa mga labi ni Christian nang wala siyang mahanap na bakanting tricycle. Ang mga dumadaan sa harapan niya ay puno ng sakay lahat. Hindi siya pwedeng magsayang ng oras. Tumatakbo ang kamay ng orasan. Ngayong alam na niya na nasa Santa Lucia, si Liani Santiago ay natitiyak niyang nag-aabang lang ito ng tamang pagkakataong umatake. Biglang sumagi sa isip niya ang itinanong sa kanya ni Liana. Christian, alam ba ni Liani itong Santa Lucia? Napakuyom siya ng kanyang kamao nang maalala niya ang tanong nito sa kanya. Sino si Liani Santiago? Sino ba talaga siya? Tanong ni Liana kay Christian. Ako ba talaga ang pakay niya kaya siya naririto ngayon sa Santa Lucia? Tumitig si Christian sa mga mata niya. Humugot ng malalim na paghinga. Si Liani Santiago ay ibiniti nito ang litanya. Ano Christian? Sabihin mo na. Hindi na siya makapaghintay na marinig mula rito ang kasagutan sa mga bagay na nagpapalito sa utak niya. Siya ang anak ng taong nakalaban noon ng papa mo sa pagka-vice presidente. Tuloy nito sa naudlot na litanya niya kanina. Kumunot naman ang noo niya. Hindi niya halos maintindihan kung paano nangyaring may malalim na kaugnayan pala si Liani sa buhay niya nang higit pa sa kanyang inaasahan. Pero ang sabi sa kanya ni Dila noon ay namatay ang kalaban sa politika ng papa nila dahil sa malubhang sakit nito na hindi ito nakapag-asawa at hindi rin nagkaanak, na hindi na nagpatuloy pa ang maruming dugo ng angkan nito. At paanong naging anak nito si Liani ng taong iyon? Hindi ba at apo si Liani ng mabait na matandang nag-aruga kay Christian sa Amerika? Hindi ba ang dahilan kung bakit alalang-alala ang matanda para sa apo nito ay dahil hindi mabuting tao ang naging ama nito? Si Risanto, ang nakalaban ng papa mo sa pagka-vice presidente noon, ang tunay na ama ni Liani. Inilihim ni Risanto ang tungkol sa anak nito dahil bunga si Liani ng ginawa nitong kahayupan sa asawa ng kamag-anak nito. Ang sinasabing kamag-anak ay ang taong inakala ng lahat na totoong ama ni Liani, si Nurbino. Parehong maitim ang budi ng dalawang lalaki. Katunayan niyan ay si Nurbino mismo ang dahilan kung bakit nagtagumpay si Risanto na magawa ng kababuyan ang asawa nito. Sadya nitong ibinenta ang asawa kay Risanto kapalit ng pera. Nagsikip naman ang dibdib ni Liana. Naiisip niya palang ang kawalang hiyaang ginawa ni Risanto at Nurbino sa babae ay nanlalamig na ang mga kalamnan niya. Ang paglalagay kay Liani sa bahay ampunan ay sinadya ni Nurbino dahil kailangan na sa tabi nito si Liani para masiguro ng mga itong hindi mo makakatagpo ang tunay mong pamilya, ang mga salvasyon. Papaano? Hindi mo ba napapansin na palagi kang inilalayo ni Liani sa tuwing magagawi sa bahay ampunan ang pamilyang nagbigay ng malaking tulong pinansyal sa bahay ampunan? Parang may malamig na kamay ang kumuyom sa gulugod niya habang unti-unting bumubuhos ang realisasyon sa kanya. Ngayon ay hindi na niya alam kung kahit minsan ba ay naging totoo sa kanya ang kaibigan. Napakasakit isipin na ang lahat ng pinagsamahan nila ay puro pagpapanggap lang para rito. Hindi siya huwad. Isang kaibigan si Liani. Pero nang una siyang dumating sa bahay ampunan ay bugbog sarado siya at muntik na siyang mamatay. Oo, tama ka.
dahil binugbog naman talaga siya ni Norbino. Tuwang hindi ito natutuwa sa bata. Walang pakialam si Norbino dahil hindi naman niya tunay na anak si Liani. He didn't want the kid. Naging pabor pa nga sa kanya na dinala sa bahay ampunan si Liani na siya naman talagang plano nito para mabantayan ka. Baliw si Liani, kagaya rin ng dalawang ama nito. Ano ang makukuha ni Liani sa pagtulong sa mga taong nananakit sa kanya? Ang tinutukoy niyang nanakit dito ay si Norbino. Pera. Pera, Liana. Binibigyan siya ng pera ni Norbino. Bata pa lang siya, ay inukit na Norbino sa utak niya kung gaano kahalaga ang pera. Na umiikot ang lahat sa pera. Na kapag wala kang pera ay mahina ka. Ang sabi sa kanya ni Norbino ay makukuha niya ang malaking porsyento ng perang nakatalaga sa kanya sa pagsapit niya sa tamang edad. Iyon ay kung magagampanan niya ng tama ang papel niya. Kaya pala hindi siya mahanap ng tunay niyang pamilya. Ang malaking hadlang pala sa palaging nakadikit sa kanya. May taong kinausap si Resanto bago ito namatay sa malubhang sakit nito. Ang kondisyon para mabigyan ng pera buwan-buwan si Norbino ay ang tiyakin hindi ka pa rin makakabalik sa pamilya mo. Kaya pala kahit na marami ang koneksyon ng mga salbasyon, ay tila hindi mabuo-buo ang tulay na maglalapit sa mga ito sa kanya. Iyon ay dahil kahit na wala si Resanto, ay may mga tao pa rin ginagawa ang hinabili nito. Mga ganib sila sa salapi. Mga walang puso sila. Pero ang pinakamasakit ay ang katotohanang sa pulpa lang ay alam na ni Liani ang tunay niyang pagkatao. Alam nito kung gaano kasidhi ang mithiin niyang makaramdam ng pagmamahal ng isang pamilya. Pinalakas nito ang loob niya. Iyon pala ay ito ang dahilan kung bakit hindi niya makamit ang kanyang mithiin. Kaaway ba ang tingin sa akin ni Liani sa simula pa lang? Umiling-iling naman si Christian. Itinuring ka naman niyang kaibigan. Iyon nga lang ay may hangganan ang pagiging kaibigan niya sa'yo. At may mga bagay na hindi niya kayang isakripisyo para sa'yo. Halimbawa na lang ay ang ipagtapat sa iyo ang buong katotohanan. Hindi niya kaya yon. Pero nang malaman niyang nag-asawa ka, ay totoong ginusto niyang maging maayos ang pagsasama natin. Dahil wala naman talaga siyang enter sa akin noon. Gusto pa nga niya noong kausapin kita para maituwid natin ang mga bagay na naging lamat sa ating relasyon. Ang kaso ay naputol ang sustento ng pera sa kanya. Doon na siya nagsimulang magka-enter sa akin. Dahil sa pera, nakalaunan ay sinasabi niyang totoong nahulog na ang loob niya sa akin. Napakurap-kurap naman siya. Nagiinat ang kanyang mga mata dahil ramdam niya ang kapuruhan ng pag-ibig ni Christian para sa kanya. Totoo iyon. Ramdam niya. Totoo ang damdamin nito. Kahit noong mga panahong nanlalamig ang pakikitungo nito sa kanya, ay hindi ito pumatol sa ibang babae. Hindi rin ito nagpakita ng romantikong interes sa iba. Bakit naputol ang sustento ng pera sa kanya? Dahil nakabalik ka na sa tunay mong pamilya, Liana. Pero bakit kasi bigla na lang siya naglaho na parang bula noon? Bakit nagpunta pa siya sa isla? Hindi totoong ipinambayad utang siya ng kinilala niyang ama. Napag-alaman namin na ang humahabol sa kanya ay mga taong may kaugnayan rin kay Norbino. Pero iyon ay dahil itinatakbo ni Liani ang perang para dapat sa kanilang dalawa ni Norbino. Milyon ang halaga ng perang iyon na sumilaw kay Liani, kaya itinakbo niya ang pera. May balak din naman siguro siyang ibalik rito. Pero hindi niya inaasahang maraming mangyayari na sa maikling panahon na nasa malayo siya. Gustong bumaliktad ng sikmura niya. Nagigilty pa siya noon dahil akala niya ay naging napakasama niyang kaibigan kay Liani. Akala niya ay naging napakasakim niya. Nagdesisyon siya noong hinding-hindi nahahangarin pa si Christian sapagkat ito ay para kay Liani. Pero paano nasikmura ni Liani na harapin siya at umaktong parang wala itong ginawang kasalanan sa kanya? Ito pa ang galit na galit at sinumbatan siyang mga agaw.
Samantalang itinago nito ang katotohanan ng pagkatao niya. Tama nga si Christian. Hindi stable ang pag-iisip nito. Dahil ang taong nasa tamang pag-iisip ay hindi siguro magagawa ang mga ginawa sa kanya ni Liani. Lahat ay para sa pera. Pati ang paghahangad nitong maangkin si Christian ay para pa rin sa pera. Nangangatal ang katawan niyang nang maingat siyang niyakap ni Christian at kinabig nito ang ulo niya pasandal sa balikat nito at tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Don't cry anymore, Liana. Sisiguraduhin ko sa'yo, pagbabayaran niya ang lahat ng sakit na dinanas mo. Ramdam niya ang intensidad sa boses ni Christian. Ramdam niya ang maigting nitong paghahangad na pagbayarin ang lahat ng taong nanakit sa kanya. Hinagod nito ang likod ng ulo niya. Maingat na humahaplos sa buhok niya ang palad nito. Pero kung gaano kaingat ang paraan nito ng paghagod sa kanya, ay kabaliktaran naman ang talim ng boses nito nang muli itong magsalita sa kanya. Ginawa nilang miserable ang buhay mo. At ngayon, gagawin ko ring impyerno ang buhay nila. Mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng ilang minuto. Maya-maya ay muling nagsalita si Christian. Liana, ayoko sanang sabihin ito sa'yo. Pero karapatan mo rin sigurong malaman ang tungkol sa nangyari talaga sa mama mo. Napatingin siya sa mukha ni Christian. Nasa kislap ng mga mata nito ang pagdadalawang isip. Pero sa huli ay nagpa siya itong ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Ano ang nangyari sa mama ko? Lumala ba ang sakit niya? Nag-aalala niyang tanong. Hindi siya dinala sa ospital dahil nagkasakit siya. Dinala siya sa ospital dahil muntik na siya mabangga ng rumaragasang kotse. It wasn't just an accident. It was unintentional. Napatayo siya. Nawala ng kulay ang kanyang buong mukha. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga iyon. Bakit hindi sinabi sa akin ng papa ito? Bakit ang sabi nila sa akin ay may sakit lang si mama? Bakit itinago sa kanya ng pamilya niya ang totoong nangyari? Dahil ayaw nilang mag-alala ka. Lalo na at ngayon, kangalang nila ulit nakasama. Pero pamilya kami. Kapamilya nila ako. Hindi naman matatawag ng parte ng pamilya ang isang miyembro kung naroroon lang ito sa panahon ng katiwasayan at kasiyahan. Ang pamilya ay nagdadamayan. Ang pamilya ay palaging nandyan, kahit na sa panahon ng lungkot at pagsubok. Sa loob ng napakahabang panahon ay wala siyang pamilyang maituturing na sa kanya. Kaya ngayon meron na at nais niyang ibigay ang lahat ng pagmamahal at suporta niya. Ang pagdamay at emosyon niya. Lahat-lahat. Gusto niyang ialis sa pamilya niya. At dahil miyembro ka ng pamilya, kaya gusto nilang masigurong ligtas ka. Wika naman ni Christian. Anong ibig mong sabihin? May basbas ni Senador Salvacion ang pagdala ko sa iyo rito sa Santa Lucia. Basbas na lang sa kasal ang hinihintay ko mula sa kanya.